Mahilig ka ba sa mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil at hustisya? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe muna sa aming channel at maging bahagi ng aming pamilya. Patay na ang anak mo. Isa kang salot. Sigaw ni Doña Carmela, kasabay ng pagtapon ng abo ng ama ni Teresa sa putikan. Sa araw mismo ng babang luksa, ibinigay ang annulment paper habang nakatalikod ang duwag na asawang si Anton. Ngunit sa halip na magmakaawa, pinunasan ni Teresa ang kanyang luha. Tandaan niyo ang araw na ito. Paano babangon ang isang inang inalisan ng lahat? Patay na ang anak mo, Teresa. Huwag mo na siyang hanapin dahil kahit ang bangkay niya, ayaw nang makita ang isang malas na katulad mo. Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Suot ang kanyang mamahaling itim na damit, habang ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Sa mga kamay ni Teresa, dahan-dahang nalaglag ang isang maliit at asul na kumot na may burdang titik na isang kumot na 7 buwan niyang pinagpuyatang itahi para sa kanyang panganay. Hindi pa man lang niya nayayakap ang kanyang sanggol. Hindi pa man lang niya naririnig ang iyak nito. Mula nang dalhin ito sa loob ng incubator 3 araw na ang nakalilipas. At ngayon, sa ika-40 araw ng pagkamatay ng kanyang sariling ama, ang balitang ito ang sumalubong sa kanya. Hindi totoo yan. Maayos ang lagay ng anak ko kagabi, sabi ng nurse. Bulong ni Teresa, habang ang kanyang buong katawan ay nagsisimulang manginig. Ang paningin niya ay nagdilim, at ang paligid ay tila umiikot. Ang amoy ng insenso para sa babang luksa ng kanyang ama ay humalo sa malansang amoy ng takot na namumuo sa kanyang lalamunan. Anong nga, nurse? Niloloko ka lang nila dahil naaawa sila sa'yo. Namatay ang bata dahil sa kahinaan ng dugo mo. Isang salot ang pamilya niyo, Teresa. Namatay ang tatay mo at ngayon pati ang tagapagmana ng mga ilustre ay idinamay mo sa kamalasan mo. Muling sumigaw si Doña Carmela at sa pagkakataong ito, lumapit siya sa altar kung saan nakalagay ang larawan ng ama ni Teresa. Sa isang iglap, tinabig ng matanda ang frame. Nabasag ang salamin sa sahig. Lumikha ng isang tunog na tila puso ni Teresa na nagkadurog-durog. Ang mga bubog ay kumalat sa paanan ng dalaga. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng mga gasgas sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panunuyo ng kanyang puso. Anton, tawag ni Teresa sa kanyang asawa na kanina pa nakatayo sa madilim na sulok ng silid. Anton, magsalita ka. Tulungan mo ako. Ang anak natin, kailangan nating makita ang anak natin. Ngunit hindi humakbang si Anton. Nanatili itong nakatalikod. Ang mga balikat ay nakayuko sa hiya o marahil ay sa kawalan ng pakialam. Nang humarap ito, walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga basag na salamin ng larawan ng ama ni Teresa. Pirmahan mo na ang annulment papers, Teresa. Tapos na tayo, sabi ni Mama. Tama siya. Baka nga hindi tayo para sa isa't isa. Hindi mo man lang nabigyan ng buhay ang anak ko. Wala ka ng puwang sa bahay na ito. Ang boses ni Anton ay patag, malamig, at mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Carmela. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Teresa. Ito ba ang lalaking pinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya? Ito ba ang ama ng batang sinasabi nilang wala na? Ang kanyang hininga ay naging kapos, tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng pagtataksil. Nilapitan niya ang sobre, ngunit hindi para pirmahan ito. Kinuha niya ang punit na larawan ng kanyang ama mula sa mga bubog. Palayasin niyo na ang babaeng yan. Ngayon din, iapon niyo sa labas ang lahat ng basurang dala niya. Utos ni Doña Carmela sa mga gwardiya. Kinaladkad si Teresa palabas ng malaking mansyon. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa larawan ng ama at sa maliit na asul na kumot.
Nang bumukas ang malaking gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Itinulak siya ng mga tauhan ni Doña Carmela. Dahilan upang bumagsak siya sa maputik na kalsada. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, naiwang mag-isa si Teresa. Ang kanyang puting damit na pamburol ay puno na ng putik. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa loob ng kanyang tiyan. Ang bakanting puwang na dapat sana ay kinalalagyan ng kanyang anak. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang mga luha ay humahalo sa ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Bakit sa lahat ng araw ngayon pa? Ngayong wala na ang kanyang ama na magtatanggol sa kanya at ngayong kinuha na rin sa kanya ang huling dahilan para lumaban. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa lamig at panghihina. Tiningnan niya ang mansyon ng mga ilustre sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ay unti-unting namamatay. Tila ba wala silang winasak na buhay sa labas ng kanilang pintuan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na dumudurog sa kanyang isipan. Kung totoo ngang patay na ang kanyang anak, bakit tila naririnig pa rin niya ang pintig ng puso nito sa bawat hangin na dumarating? Bakit tila may bahagi ng kanyang kaluluwa ang pilit na humihila sa kanya pabalik sa ospital na yon? Nagsimulang maglakad si Teresa, hindi alam kung saan pupunta. Pasan ang bigat ng 1,000 pait. Ang babaeng pumasok sa mansyong yon na puno ng pangarap ay lumabas na isang buhay na bangkay. Ngunit sa ilalim ng kanyang hinagpis, isang maliit na apoy ng galit ang nagsisimulang mag-alab. Isang galit na hihintayin ang tamang panahon upang sumabog. Saan nga ba napunta ang katawan ng kanyang anak? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang amoy ng kamatayan? Kung ang puso niya ay sumisigaw na may buhay pa sa gitna ng kawalan? Habang ang mga ilaw sa loob ng marangyang ospital ng mga ilustre ay maningning na nagliliyab, sa likurang bahagi nito, sa madilim at mabahong eskinita, kung saan itinatambak ang mga dumi at basura, isang himala ang tahimik na nagaganap. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos, tila sinusubukang hugasan ang kasalanang nagawa sa loob ng puting mga pader ng gusaling iyon. Si Nay Rosa, isang matandang babaeng balot ng basang plastik, ang katawan upang panlaban sa lamig, ay maingat na naghahalukay sa mga itim na supot. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay na magaspang at nanginginig sa ginaw ay naghahanap ng anumang mapapakinabangan, mga tirang pagkain, plastik na bote o kahit anong maibebenta upang maitawid ang gutom sa susunod na araw. Ngunit sa gitna ng ingay ng bumabagsak na tubig sa mga bubong na yero, isang kakaibang tunog ang huminto sa kanyang paghinga. Isang mahina at gumaralgal na tinig ng paghihirap ang narinig niya mula sa ilalim ng bunton ng mga basurang plastik. Hindi ito tunog ng pusa o aso. Ito ay isang paos na iyak, isang panawagan para sa buhay na nagmumula sa isang itim na supot na maingat na itinali. Sa kaba ng kanyang dibdib, mabilis na binuksan ni Nay Rosa ang supot. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang sanggol na halos lila na ang kulay dahil sa lamig. Ang bata ay nakabalot sa isang mamahaling asul na kumot na may bordang titik na ay. Ngunit ang katawan nito ay mamasa-masa pa sa dugo at dumi ng ospital. Ang sanggol ay nanginginig. Ang maliliit na kamao ay nakakuyom habang pilit na humihinga sa gitna ng masangsang na amoy ng paligid. Diyos ko! Anong klaseng halimaw ang gagawa nito? Bulong ni Nay Rosa. Hindi na siya nag-atubili. Hinubad niya ang kanyang sariling tuyong saplot sa loob ng kanyang plastik na balabal at ibinalot sa sanggol. Iniyakap niya ang maliit na katawan sa kanyang dibdib. Ibinibigay ang tanging init na kaya niyang ialay. Ang tibok ng puso ng matanda ay naging duyan para sa batang itinapon ng mundong mayaman. Samantala, ilang kilometro ang layo mula sa eskinita, si Teresa ay nakasilong sa ilalim ng isang tagping-tagping barong-barong sa gilid ng kalsada.
Ang kanyang puting damit ay hindi na makilala dahil sa kapal ng putik. Ang init ng kanyang lagnat ay unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising sa sakit. Tiningnan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng 7 taon niyang pagsisilbi at pagmamahal kay Anton. Para sa kanya, ang singsing na yon ay hindi na simbolo ng pangako, kundi isang tanikalang bakal na sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa isang marahas na paghila, tinanggal niya ang singsing. Wala siyang naramdamang panghihinayang nang ihulog niya ito sa madilim na agos ng tubig sa kanal. Kasabay ng paglubog ng ginto sa dumi ay ang paglubog din ng dating Teresa, ang mahina, ang sunod-sunuran, ang biktima. Mamatay man ako ngayong gabi, sisiguraduhin kong babangon ako para singilin kayo. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na humahalo sa hangin. Sa gitna ng panghihina, ang galit ang nagsilbing gamot na nagpapatibay sa kanyang puso. Bumalik ang eksena kay Nay Rosa na nagmamadaling tumatakbo patungo sa isang maliit at lumang tramsa sa dulo ng barangay. Pagpasok niya, ang mga patak ng tubig mula sa kanyang damit ay lumilikha ng basa at madulas na bakas sa sahig. "Nurse! Tulong! May nakita akong bata sa basurahan!" Sigaw ni Rosa habang hinihingal. Isang nurse na may mabuting loob ang agad na kinuha ang sanggol. Habang nililinis ang bata, napansin ng nurse ang asul na kumot. Ang kumot na ito, mula ito sa St. Jude Hospital. Pangmayaman ito, Nay Rosa. Tiningnan ni Nay Rosa ang sanggol na ngayon ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay ang mga pisngi. Ang mga mata ng bata ay dahan-dahang bumukas. Tila tinititigan ang matandang nagligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ni Nay Rosa na ang batang ito ang magiging liwanag sa kanyang madilim na buhay. "Hindi ko alam kung kanino ka galing, anak," bulong ni Rosa habang hinahaplos ang malambot na buhok ng sanggol. "Pero mula ngayon, ikaw ang aking Mateo. Gagawin ko ang lahat. Maglalaba ako araw at gabi. Huwag ka lang magutom." Lumipas ang mga oras, ang ulan ay tumila rin sa wakas, nag-iiwan ng sariwang amoy ng lupa. Sa magkaibang dulo ng lungsod, 2 babae ang nagdesisyong magsimula muli. Si Teresa, na bitbit ang puot at pangarap na paghihiganti, at si Nay Rosa, na bitbit ang isang buhay na itinapon, ngunit itinuturing niyang ginto. 7 taon ang mabilis na dumaan, tila isang kisap mata sa haba ng panahon. Ang dating putikang kalsada ay napalitan ng semento at ang mga sugat ng nakaraan ay natakpan na ng bagong balat. Isang umaga, isang babaeng may suot na malinis at puting uniforme ng isang nurse ang bumaba mula sa isang sasakyan sa bungad ng barangay San Isidro. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at talino. Siya si Teresa. Ngunit sa kanyang paglalakad, patungo sa loob ng masikip na eskinita para sa isang medical mission, isang maliit na bata ang mabilis na tumatakbo. Hinahabol ang isang saranggolang gawa sa lumang dyaryo. Ang bata ay biglang natisod at nadapa sa mismong harapan ni Teresa. Ang saranggola ay napunit at ang bata ay nagsimulang humingal ng malalim. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na kumukuha ng hangin. Napatigil si Teresa. Ang kanyang puso ay biglang kumaba sa paraang hindi niya maipaliwanag. Yumuko siya upang tulungan ang bata at sa pagdampi ng kanyang kamay sa balat nito, isang kuryente ng pamilyar na damdamin ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. "Bata, huminga ka ng malalim. Huwag kang matakot. Nandito ako," sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga na matagal na niyang ibinaon. Sa di kalayuan, isang boses ng matanda ang tumatawag. "Mateo, Mateo, nasaan ka na?" Tumingala si Teresa sa pinagmulan ng boses at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, ang kanyang mundo ay muling niyanig ng tadhana.
Huminga ka ng malalim, Mateo. Sundan mo ang paghinga ko. Sa bawat bilang ko, huminga ka. Isang kakaibang kuryente ang tila dumadaloy pabalik sa kanyang puso. Isang init na akala niya ay tuluyan ng namatay 7 taon na ang nakalilipas. Diyos ko, Mateo! Ang anak ko! Isang boses na puno ng takot ang bumasag sa tensyon. Dumating si Nay Rosa, tumatakbo habang ang kanyang mga kamay na puno ng bula ng sabon ay mabilis niyang pinupunasan sa kanyang luma at kupas na duster. Nang makitang nasa mabuting kamay ang bata, tila binitawan ng matanda ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Salamat po, Doktora. Maraming salamat. Ang batang ito, sadyang mahina ang baga mula pa noong sanggol siya. Tumingala si Teresa at doon niya nakita ang mukha ng matanda. Pagod, maraming kulubot, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa busilak na pagmamahal para sa bata. Nurse po ako, Nay. Ako si Teresa. Huwag po kayong mag-alala. Kailangan lang niya ng pahinga at tamang gamot. Dinala nila si Mateo sa kanilang maliit na barong-barong. Sa loob, ang amoy ng nilabhang damit at murang sabon ay sumalubong sa kanila. Kahit na maliit at gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, ang bawat sulok ay malinis at maayos. Doon, naramdaman ni Teresa ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa mansyon ng mga ilustre, ang tunay na kahulugan ng tahanan. Habang nagpapahinga si Mateo sa isang manipis na banig, kumuha si Teresa ng ilang kagamitan mula sa kanyang medical bag upang linisin ang mga galos sa tuhod ng bata dahil sa pagkakasubsob. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na bulaklak na gawa sa tupi-tuping dyaryo mula sa ilalim ng kanyang unan at nahihiyang iniabot ito kay Teresa. Para po sa inyo, Doktora. Kasi tinulungan niyo po ako. Mahinang sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig sa sapa. Ngumiti si Teresa. Isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Habang dinidikit niya ang bandage sa sugat ni Mateo, lumingon siya at dahan-dahang hinipan ang sugat ng bata bago ito takpan. Isang simpleng gawin na ginagawa ng mga ina upang mawala ang hapdi. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang alaala sa mga gabi noong buntis pa siya. Kung paano niya hinahaplos ang kanyang tiyan at pinapangakong hihipan din niya ang bawat sugat na matatamo ng kanyang anak sa hinaharap. Ang pagkilos na yon ay hindi nagmula sa kanyang pagiging nurse, kundi mula sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Salamat po, muling sabi ni Mateo, bago siya dahan-dahang humiga upang matulog. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap si Teresa at Nay Rosa sa labas ng barong-barong. Alam mo, Teresa, si Mateo ang nag-iisang kayamanan ko. Wala akong pinag-aralan, pero gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kahit maghapon akong maglaba sa ilog, basta makita ko lang siyang nakakangiti, sapat na sa akin. Tumango si Teresa. Nadarama ang bigat ng sakripisyo ng matanda. Napakaswerte po ni Mateo sa inyo, Nay Rosa. Hindi lahat ng magulang ay may ganyang klaseng paninindigan. Minsan ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Anak, sagot ni Rosa, habang tinitingnan ang natutulog na bata. Si Mateo, dumating siya sa akin sa panahong akala ko ay wala ng saysay ang buhay ko. Nagpaalam na si Teresa dahil kailangan na niyang bumalik sa Tramsa. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siyang muli kay Mateo upang ayusin ang kumot nito. Sa paggalaw ng bata habang natutulog, tumagilid ang kanyang ulo at nahawi ang buhok sa likod ng kanyang gabi. Doon, sa ilalim ng malakas na sikat ng araw na tumatagos sa siwang ng yero, nakita ni Teresa ang isang bagay na nagpahinto sa pintig ng kanyang puso. Isang maliit na balat na hugis kalahating buwan. Isang birthmark na eksaktong kapareho ng nasa likod ng leeg ng kanyang dating asawang si Anton. Nabitawan ni Teresa ang kanyang medical bag. Ang tunog ng mga kagamitang bumagsak sa sahig ay hindi niya narinig dahil ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang sariling dibdib.
Naniga siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang paningin ay nakapako sa balat ng bata. Isang tanong ang sumabog sa kanyang isipan, isang posibilidad na tila isang pangarap, ngunit kasabay nito ay isang nakakapangilabot na katotohanan. Bakit ang batang ito, na itinuring na patay na 7 taon na, ang nakalilipas, ay may marka ng mga ilustre? Sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng mga ilustre, wala na ang musika at tawanan na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng mga dingding na ginto. Ang bawat hakbang ni Doña Carmela sa marmol na sahig ay naglalabas ng isang malutong at malamig na tunog. Tila bawat tapak ng kanyang mamahaling sapatos ay isang paalala ng kanyang papalapit na pagbagsak. Hindi ito maari. Sabihin mo sa akin na nagkakamali ka. Ang boses ni Carmela ay pumiyok sa galit habang hinahampas niya ang mesa sa harap ng kanilang abogado. Ang lalaking nakasuot ng salamin ay dahan-dahang nagbaba ng mga dokumento. Paumanhin, Doña Carmela. Ngunit ang lahat ng inyong ari-arian, pati na ang mansyong ito, ay nakasanla na sa bangko. Ang inyong pinagkakatiwalaang business partner sa Amerika ay tuluyan ng naglaho kasama ang lahat ng inyong natitirang pera. Wala na kayong kahit na anong sentimo sa inyong pangalan. Napaupo si Carmela. Ang kanyang mukha na laging puno ng kayabangan ay biglang naging maputla at tuyot. Sa isang sulok, nakaupo si Anton. Hawak ang kanyang dibdib habang walang tigil sa pag-ubo. Ang kanyang katawan ay tila isang anino na lamang ng dati niyang kagalisan. Ang gaba o ang sumpa ng langit ay tila nagsisimula ng maningil sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Teresa. 7 taon na ang nakalilipas. Dumating ang mga pulis at mga kinatawan ng bangko upang ilagay ang mga selyo sa pintuan ng mansyon. Sa pilitang pinalabas ang mag-ina. Wala silang dalang anuman, kundi ang ilang pirasong damit na isinilid sa mga lumang maleta. Habang naglalakad palabas ng malaking gate, ang mga dating kaibigan at kapitbahay na dati ay sumasamba sa kanilang yaman, ay nakatingin lamang. Ang iba ay may halong awa, ngunit ang karamihan ay may lihim ng ngiti ng pagkadunong. "Huwag kayong tumingin sa akin!" Sigaw ni Carmela sa mga taong nasa paligid, kahit na ang totoo ay wala na siyang kapangyarihan upang utusan sila. Dinala sila ng tadhana sa pinakamadilim at pinakamabaho na bahagi ng lungsod, ang barangay San Isidro. Ito ang lugar na dati ay itinuturing ni Carmela na basurahan ng lipunan. Ang amoy ng kanal at nabubulok na basura ay sumalubong sa kanyang ilong na dati ay tanging mamahaling pabango lamang ang tinatanggap. Habang naglalakad sa maputik na eskinita, ang isa sa mga takong ng mamahaling sapatos ni Carmela ay biglang nabaon sa malalim na putik at nabali. Isang malakas na pagkabali ng kahoy ang narinig at kasabay nito ay ang pagkawala ng balanse ng matanda. Napilitan siyang lumakad ng kapit. Ang isang paa ay nakasuot ng sapatos habang ang isa naman ay nakayapak sa maruming lupa. Sa kabila ng kahihiyan, tumanggi siyang hubarin ang kabiyak na sapatos. Para sa kanya, ang sapatos na yon ang huling bakas ng kanyang pagiging reyna. Kahit na mukha na siyang isang basahan sa gitna ng dumi. "Nay, hindi ko na kaya. Hindi ako makahinga." Teutaw ni Anton. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo at ang bawat ubo niya ay may kasamang malapot na dugo na tumatalsik sa kanyang palad. "Tumahimik ka, Anton. Huwag kang maging mahina. Makakabangon din tayo," sabi ni Carmela. Ngunit ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig din sa takot. Wala silang ibang mapuntahan kundi ang isang maliit at madilim na kwarto sa isang paupahan na gawa sa nabulok na kahoy. Ang bubog sa bintana ay basag at ang sahig ay puno ng alikabok. Doon, sa gitna ng karukhaan, muling inatake ng matinding ubo si Anton. Sa pagkakataong ito, hindi na niya nakayanan. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan
ay tuluyang bumagsak sa maruming sahig. "Anton! Anton, gising!" Sigaw ni Carmela. Sa kanyang desperasyon, binuhat niya ang kanyang anak sa tulong ng ilang mga tambay sa kalsada at itinakbo ito sa kaisa-isang tram-ite o klinika na bukas sa oras na yon sa loob ng barangay. Pabalibag na bumukas ang pintuan ng maliit na klinika. "Tulong! Ang anak ko! Mamatay na ang anak ko!" Hiyaw ni Carmela habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng uling at luha. Mula sa likod ng isang puting kurtina, isang babaeng nakauniforme ng nurse ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng dignidad at kapayapaan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mundo ni Carmela ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang babaeng dati niyang itinapon sa putikan, ang babaeng tinawag niyang salot at malas, ay nakatayo ngayon sa harap niya na may hawak na stethoscope. Si Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ang kanyang labi ay nanginig habang pilit na binibigkas ang pangalan ng babaeng matagal na niyang winasak. Teresa? Isang malamig at walang emosyong tingin ang ibinigay ni Teresa sa matandang nasa kanyang paanan. Hindi siya kumibo agad. Sa halip ay dahan-dahang inayos ang kanyang suot na ID. Ang katahimikan sa loob ng klinika ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Ang bawat segundo sa loob ng maliit na klinika ay tila tumitimbang ng 1,000 kilo. Ang puting liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay tumatama sa mukha ni Teresa na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang anghel na walang emosyon. Sa harap niya si Doña Carmela ay tila isang basang sisiw na pilit pa ring naglalabas ng kuko habang si Anton ay nakahiga sa stretcher, nangingitim ang labi at naghahabol ng hininga. Tumigil ang mundo ni Teresa sa loob ng isang sandali, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang sarili. Hindi siya ang mahinang babaeng lumabas sa mansyon 7 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi bihasa na sa paghawak ng buhay at kamatayan. "Doktora, tulungan mo ang anak ko." Tew-taw ni Carmela, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang tinig nang tuluyang mag-sink in ang katotohanan. Ang kanyang mukha ay namula sa halong hiya at galit. Ikaw ang may kasalanan nito. Kahit amoy kanal na kami, hindi mo pa rin kami tinitigilan. Hanggang dito ba naman ay susundan mo kami ng kamalasan mo? Isang salot ka talaga, Teresa." Huminga ng malalim si Teresa, ngunit hindi upang umiyak. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng awtoridad at dignidad. "Nandito kayo sa klinika ko, Ginang Ilustre, at sa lugar na ito, wala kayong kapangyarihan." Ang boses ni Teresa ay malamig, bawat salita ay parang yelo na dumidikit sa balat. Ang taong tinatawag niyo na salot, ang tanging pag-asa ng anak niyo ngayon. Kaya kung gusto niyo siyang mabuhay, manahimik kayo. Dahil sa isang kumpas ng kamay ko, maaari kitang ipalabas sa mga gwardya at iwanan ng anak mo na mamatay sa labas ng pintuang iyon. Napaatras si Carmela, ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang pride ay parang isang pader na unti-unting gumuho sa harap ng babaeng dati niyang minatamata. Mabilis na kumilos si Teresa. Sinuri niya ang vital signs ni Anton. Ang bawat pagdampi ng kanyang stethoscope sa dibdib ng dating asawa ay nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit na idinulot nito. Nang dahan-dahang imulat ni Anton ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Teresa. Teresa?" Mahinang tawag ni Anton. Ang kanyang kamay ay nanginginig na pilit na inaabot ang laylayan ng uniforme ni Teresa. "Patawad, Teresa!" Walang emosyong tiningnan ni Teresa ang kamay ni Anton. Nang matapos ang pagsusuri, tumalikod siya at kumuha ng bote ng alkohol. Ibinihos niya ang likido sa kanyang mga palad at marahas na kiniskis ang kanyang mga kamay. 1, 2, 3.
3 beses siyang nag-disinfect, tila ba ang bawat pagdampi niya kay Anton ay nag-iiwan ng isang nakakadiring dumi na kailangang burahin agad. Ang amoy ng matapang na alkohol ay pumuno sa paligid, kasabay ng tunog ng kanyang mga palad na nagkikiskisan sa gitna ng katahimikan. Wala nang kwenta ang patawad mo, Anton. Trabaho ko lang ang iligtas ka, sabi ni Teresa nang hindi lumilingon. Lumapit ang head nurse at ang administrator ng klinika. Doktora, kailangan nating malaman kung sino ang magbabayad ng deposit para sa mga gamot at confinement niya. Mukhang wala silang kakayahan. Tumingin ang administrator kay Carmela. Ginang, kailangan niyo pong magbayad ng 5,000 piso para sa paunang gamot. Kung hindi, hindi namin siya maililipat sa ward. Nanginig ang mga daliri ni Carmela habang binubuksan ang kanyang lumang pitaka. Wala siyang makitang anuman kundi ang ilang barya at isang punit na resibo. Wala kaming pera ngayon, pero ako si Doña Carmela Ilustre. Kilala niyo ba kung sino ang pamilya namin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Wala na ang mga ilustre, Ginang. Ang tanging meron kayo ngayon ay ang utang nyo sa buhay. At sa lugar na ito, hindi tinatanggap ang pangalan nyo bilang pambayad. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pintuan ng klinika. Pumasok si Nairo sa hila-hila si Mateo na mukhang nag-aalala. Teresa, nakalimutan ni Mateo ang kanyang baon, kaya hinabol ko siya rito bago siya pumasok sa eskwela. Lumingon si Teresa at ang kanyang mukha ay biglang lumambot. Ngunit hindi niya napansin na si Doña Carmela ay nakatingin din sa pintuan. Ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang lumaki habang nakatitig sa mukha ni Mateo. Ang bawat kurba ng ilong, ang hugis ng mga mata, at ang paraan ng pagtayo ng bata, lahat ay pamilyar. Sa sobrang gulat at pangangatog, nalaglag mula sa kamay ni Carmela ang kanyang bitbit na plastic bag. Ang tunog ng mga gamit na bumagsak at gumulong sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng klinika. Nanigas si Carmela, ang kanyang paningin ay nakapako sa bata, habang ang isang madilim na hinala ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Hindi maaari. Bulong ni Carmela. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang batang iyon, ang bawat hakbang ni Doña Carmela sa makitid at maputik na eskinita ng Barangay San Isidro ay tila isang paglalakad sa gitna ng impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang dumi ng paligid ang nagpapakaba sa kanya, kundi ang batang kakatapos lang niyang makita sa klinika. Ang mukha ni Mateo ay tila isang multong bumangon mula sa nakaraan upang usigin ang kanyang budhi. Habang naglalakad ang bata, pauwi mula sa paaralan, lito, at tila may malalim na iniisip, nakasunod sa malayo ang matanda. Nagtatago si Carmela sa likod ng mga nakasampay na labada. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Mateo. Naalala niya ang gabi ng bagyo 7 taon na ang nakalilipas. Ang gabi kung kailan iniutos niya sa isang yars na itapon ang salot na sanggol sa likod ng ospital. Sinabi niya sa lahat na patay na ang bata upang tuluyan ng maputol ang ugnayan ni Teresa sa yaman ng mga ilustre. Ngunit habang tinitingnan niya ang bata ngayon, ang bawat kurba ng mukha nito ay sumisigaw ng katotohanan. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Mateo ay ang dugo ng kanyang anak na si Anton. Sa kabilang dako, ang isipan ni Teresa ay tila isang bagyong hindi humuhupa. Ang imahe ng birthmark sa likod ng leeg ni Mateo ay hindi mawala sa kanyang paningin. Matapos ang kanyang shift sa klinika, mabilis siyang naglakad patungo sa barong-barong ni Nay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang bag at ang kanyang hininga ay naging mabilis. Nay Rosa, maaari po ba tayong mag-usap? Tanong ni Teresa pagpasok niya sa maliit na bahay. Napansin ni Rosa ang pamumutla ni Teresa. Ano yon, anak? May problema ba tungkol sa kalusugan ni Mateo? Huminga ng malalim si Teresa.
Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nay, noong nahanap niyo po si Mateo 7 taon na ang nakalilipas, meron po ba siyang kasamang kahit na anong gamit? Kahit na anong magpapatunay kung saan siya galing? Nag-alinlangan si Rosa, ngunit nang makita ang desperasyon sa mga mata ni Teresa, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang lumang cabinet na gawa sa karton at kahoy. Mula sa pinakailalim ng kanyang mga damit, inilabas niya ang isang nakabalot na tela. Ito lang ang kasama niya noong gabing iyon, Teresa. Basang-basa ito sa ulan at putik, pero nilabhan ko at itinago para balang araw ay maipakita ko sa kanya. Paliwanag ni Rosa habang iniaabot ang tela. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang balot. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang asul na kumot. Kahit kupas na ang kulay nito, malinaw pa rin ang bordang titik na ay sa gilid. Isang borda na siya mismo ang gumawa sa loob ng maraming gabi ng kanyang pagbubuntis. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang buhay na saksi sa kanyang paghihirap. Napaluhod si Teresa sa sahig, niyakap ang kumot sa kanyang mukha. Naamoy niya ang luma at kupas na bango ng nakaraan, na ngayon ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling mga luha. Ang sakit na inakala niyang natabunan na ng panahon ay muling sumabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na sanggol na sinabi nilang patay na, ay buhay at nasa piling lang niya sa loob ng 7 taon. Diyos ko, Mateo, ang anak ko. Hikbi ni Teresa. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay ang mga hagulgol ng isang inang muling nahanap ang kanyang nawalang kaluluwa. Habang nagaganap ito, si Doña Carmela ay bumalik sa klinika upang tingnan ang kalagayan ni Anton. Sa pintuan ng silid, narinig niya ang pag-uusap ng head doctor at ng YARS. Kritikal ang lagay ni Ginoong Ilustre. Kailangan niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi tatagal ang kanyang mga bato at baga. Ngunit kailangan natin ng kadugo. Isang malapit na kamag-anak na may kaparehong bone marrow structure. Isang madilim at tuso ng ngiti ang sumilay sa labi ni Carmela. Hindi siya nakakaramdam ng takot para sa buhay ng anak, kundi isang pagkakataon upang muling makuha ang lahat ng nawala sa kanila. Kung si Mateo nga ang anak ni Anton, ang batang itinapon niya sa basurahan ay maaari na namang pakinabangan. Gagamitin niya ang bata upang iligtas si Anton at marahil ay gamitin ito upang muling makapasok sa mundo ng mga mayayaman sa pamamagitan ng pag-angkin sa nawawalang tagapagmana. Kung kailangan niyo ng dugo at taba ng buto, ibibigay ko sa inyo ang kailangan niyo. Bulong ni Carmela sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Kinabukasan, habang masayang naglalaro si Mateo sa harap ng kanilang barong-barong, bigla siyang huminto. Ang kanyang maliit na muka ay biglang namutla at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Isang mainit at malapot na likido ang dumaloy mula sa kanyang ilong. Nay Rosa! Nay Teresa! Tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng takot. Mabilis na lumabas si Teresa mula sa bahay at laking gulat niya nang makita ang dugo na walang tigil sa pagpatak mula sa ilong ni Mateo, bumabagsak sa kanyang puting t-shirt at sa sementadong sahig. Ang bawat patak ay tila isang babala ng panganib. Mateo! Sigaw ni Teresa. Binuhat niya ang bata ng buong lakas. Ang kanyang mga kamay ay nabahira na rin ng dugo. Nay Rosa, kailangan nating dalhin si Mateo sa ospital. Ngayon din, habang tumatakbo sila patungo sa main road, bawat segundo ay tila isang oras. Ang mga mata ni Mateo ay dahan-dahang pumipikit, habang ang dugo ay patuloy na tumutulo. Lumilikha ng isang mapulang bakas sa puting tiles ng pasilyo ng ospital. Sa bawat hakbang ni Teresa, ang laban para sa buhay ni Mateo ay opisyal nang nagsimula at kasama nito ang pagbubukas ng mga lihim na wawasak sa lahat. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng emergency room
ay tila isang tambol na nagpapakaba sa dibdib ni Teresa. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na takot sa kanyang puso. Nakatingin siya sa maliit na katawan ni Mateo na ngayon ay nakahiga sa puting kama, balot ng mga tubo at aparato, habang ang bata ay pilit na humihinga. "Doktora, kailangan niyo pong makita ito," tawag ng isang kasamahang doktor ni Teresa habang iniabot ang resulta ng initial blood test ni Mateo. Nang mabasa ni Teresa ang mga numero, tila gumuho ang mundo niya sa pangalawang pagkakataon. Severe aplastic anemia. Ang bone marrow ni Mateo ay hindi na nakakapag-produce ng sapat na dugo. At ang mas masakit, ayon sa resulta, ang sakit na ito ay may malakas na ugnayan sa genetics, isang bagay na namamana. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang matinding desisyon ang ginawa ni Teresa. Bilang isang nurse sa ospital na yon, ginamit niya ang kanyang access upang kumuha ng sample ng laway at buhok ni Mateo, pati na rin ang sa kanya. Isang mabilis at lihim na DNA test ang kanyang ipinagawa sa laboratorio ng isang kaibigan. Ang bawat oras ng paghihintay ay tila isang dekada ng paghihirap. Habang naghihintay ng resulta, sa kabilang bahagi ng ward, naroroon si Anton na lalong nagiging hiningalo. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng tilang nakatakip sa kanya. Sa tabi niya, si Doña Carmela ay tila isang buwayang nag-aabang ng biktima. "Anton, huwag kang mag-alala," bulong ni Carmela habang hinahaplos ang payat na kamay ng anak. "Nahanap na natin ang solusyon. Ang batang kasama ni Teresa. Siya ang magliligtas sa iyo. Sigurado ako anak mo siya. At kapag nakuha natin ang taba ng buto niya, mabubuhay ka. Hindi tayo pwedeng mamatay sa hirap, Anton. Kailangan nating bawiin ang lahat." Nanginginig ang labi ni Anton. Hindi malaman kung dahil sa sakit o sa takot sa balak ng kanyang ina. Pero, paano si Teresa? "Hayaan mo ang babaeng yan. Wala siyang laban sa atin kapag hawak na natin ang bata." Ang boses ni Carmela ay puno ng kamandag. Makalipas ang ilang oras, tinawag si Teresa sa laboratorio. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis habang hawak ang isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan sa loob ng isang bakanteng silid. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa ilalim na bahagi ng papel. Probability of maternity, 79.9%. Napaupo si Teresa sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader, habang ang papel ay nayupi sa higpit ng kanyang hawak. Isang hagulgol na walang tunog ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat luha na pumatak ay may halong saya dahil buhay ang kanyang anak at halong poot dahil sa 7 taon na ninakaw sa kanya. 7 taon na pinalaki ni Nay Rosa ang kanyang anak sa gitna ng hirap, habang ang mga ilustre ay nagpakasasa sa kasinungalingan. "Buhay ka! Buhay ang anak ko!" Teotaw ni Teresa habang hinahalikan ang papel na tila ba ito ang pisngi ni Mateo. Ngunit ang katuwaan ay mabilis na napalitan ng isang nagbabagang galit. Ang mga ilustre, ang mga taong nagtapon sa kanyang sanggol sa basurahan, ngayon ay balak pang gamitin ng bata upang iligtas ang kanilang sariling balat. Tumayo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa sinumang haharang. Inayos niya ang kanyang uniforme, pinunasan ang kanyang mukha, at humakbang palabas ng silid na may bagong paninindigan. Ngunit pagdating niya sa tapat ng silid ni Mateo, napatigil siya. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Sa harap ng pintuan, nakatayo si Doña Carmela, kasama si Anton na nakaupo sa wheelchair, at 2 lalaking nakabarong na mukhang mga abogado, pati na ang isang pulis. Narito na ang ina ng bata, nakangising sabi ni Carmela nang makita si Teresa. "Ngunit huwag kang magkakamali, Teresa. Narito kami upang kunin ang nararapat sa amin. Ang batang iyan ay isang ilustre. At ayon sa batas,
Ang ama ang may karapatan sa kanyang kalusugan. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang lihim na akala niya ay siya lang ang nakakaalam ay mukhang naging armas na rin ng kanyang mga kaaway. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak laban sa mga taong handang pumatay muli para lamang mabuhay? Ang bawat salita ni Doña Carmela ay tila mga talsik ng asido sa sugatang puso ni Teresa. Sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, ang presensya ng mga ilustre ay tila isang madilim na ulap na gustong lumamon sa kaisa-isang liwanag ni Teresa, ang kanyang anak. Anong karapatan? Ang boses ni Teresa ay gumaralgal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabagang puot na 7 taon niyang kinimkim. Humakbang siya paitaas. Hinarap ang matandang babaeng dati niyang kinatatakutan. 7 taon ninyong itinuring na basura ang anak ko. 7 taon ninyong pinaniwala ang lahat na patay na siya. At ngayon, dahil kailangan niyo ang dugo niya, bigla kayong magpapakita at sasabihing may karapatan kayo. Tumawa si Carmela, isang tawang tuyot at walang kaluluwa. Law is law, Teresa. Si Anton ang ama. At sa oras na ito, ang bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon na tanging ang pamilya ilustre lamang ang makakapagbigay. Officer, ipakita niyo sa kanya ang dokumento. Iniabot ng pulis ang isang court order para sa emergency medical custody. Paumanhin po, doktora. Pero kailangan naming ipatupad ito para sa kaligtasan ng bata. Kaligtasan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Lumingon siya kay Anton na nakaupo sa wheelchair, namumutla at tila isang bangkay na humihinga. Anton, tingnan mo ako. Sabihin mo sa akin, kukunin mo ba ang anak mo dahil mahal mo siya? O kukunin mo siya dahil balak ninyong ubusin ang taba ng buto niya para lang dugtungan ang sarili mong hiram na buhay? Hindi makatingin si Anton. Teresa, kailangan ko siya. Anak ko rin siya. Hahayaan mo ba akong mamatay? Doon ay hindi na nakapagpigil si Teresa. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Anton ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang bilis ng pagkilos ni Teresa ay hindi nagawa ng sino man na pigilan. Ang sampal na yon ay hindi lang para sa gabing ito, kundi para sa 7 taon ng pangungulila, para sa basag na larawan ng kanyang ama, at para sa bawat gabing iniyakan niya ang isang sanggol na akala niya ay naging abo na. Ngayon mo lang siya naging anak dahil kailangan mo ng dugo niya? Sigaw ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Wala kang utang na loob. Iniligtas kita kanina sa klinika bilang nurse, pero bilang isang ina, mas gusto ko pang makita kang mabulok kaysa hayaan mong mahawakan ang anak ko. Hayop ka. Susugod sana si Carmela upang gumanti, ngunit mabilis na humarang si Nay Rosa na kanina pa nakikinig sa gilid. Huwag mong hawakan ang pamilya ko. Sigaw ni Rosa, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba ay nakakuyom. Ako ang nagpalaki sa batang iyon. Ako ang nagpuyat ng nilalagnat siya habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman nyo. Hindi nyo siya makukuha. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga abogado ay nagsimulang maglabas ng mga teknikal na salita, habang ang mga nurse ay pilit na pinapakalma ang magkabilang panig. Sa gitna ng ingay, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Mateo. Isang mahinang tinig ang narinig mula sa loob. Isang boses na sapat na upang patahimikin ang lahat. Nay Rosa? Mama Doktora? Bakit po maingay? Napatakbo si Teresa at Rosa sa loob. Nakita nila si Mateo na nakaupo. Ang kanyang mukha ay labis na namumutla. At may mga luha sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang mga estranghero sa labas, lalo na ang matalas na tingin ni Carmela, mabilis siyang nagtago sa likod ni Rosa. Ayaw ko po sa kanila. Nay Rosa, huwag mo po akong ipamigay. Hikbi ng bata. Ang bawat hikbi ni Mateo ay tila mga saksak sa dibdib ni Teresa. Lumingon siya sa mga pulis
at sa mga ilustre. Narinig niyo ang anak ko? Hinding-hindi niyo siya makukuha. Maaring hawak niyo ang papel, pero hawak ko ang katotohanan. At gagawin ko ang lahat. Uubusin ko ang huling patak ng dugo ko. Huwag niyo lang siyang madungisan ng inyong kasamaan. Pansamantalang napigilan ang pagkuha sa bata dahil sa kondisyon nito, ngunit alam ni Teresa na ito ay simula pa lamang ng isang madugong digmaan. Ang mga ilustre ay hindi titigil at siya ay hindi susuko. Habang paalis ang mga ilustre, lumingon si Teresa kay Nay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nay, kailangan ko pong sabihin ang totoo sa inyo. At kailangan nating maghanda. Sa itaas ng rooftop ng ospital, kung saan ang hangin ay malakas at tila gustong tangayin ang lahat ng pighati, dalawang babae ang nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba ay tila malayo, habang ang tibok ng puso ni Teresa ay kasing lakas ng isang mabilis na tambol. Dahan-dahang lumuhudod si Teresa sa harap ni Nay Rosa. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at magaspang na semento, ngunit wala siyang pakialam. Inilabas niya ang papel ng DNA test at ang lumang asul na kumot na may burdang eye. Nay, kailangan niyo pong malaman ang katotohanan. Ang boses ni Teresa ay gumaralgal. Bawat hininga ay parang may kasamang bubog. Si Mateo. Siya ang sanggol na akala ko ay namatay 7 taon na ang nakalilipas. Siya ang anak ko, Nay Rosa. Ang anak na ninakaw sa akin ng mga ilustre. Nanigas si Nay Rosa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa bigat ng mga basang labada, ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang papel na hawak ni Teresa. Sa loob ng 7 taon, ang takot na baka isang araw ay may lumitaw na tunay na magulang ni Mateo ang laging bumubulong sa kanyang isipan. At ngayon, ang takot na yon ay nasa harap na niya. Kukunin mo ba siya sa akin, Teresa? Tanong ni Rosa. Ang kanyang tinig ay parang tuyot na dahon na malapit ng madurog. Siya lang ang buhay ko, anak. Siya lang ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Mabilis na umiling si Teresa, ang mga luha ay walang tigil sa pagdaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Rosa, mga kamay na puno ng kalyo at marka ng sakripisyo. Hindi, Nay. Hinding-hindi. Hikbi ni Teresa. Kayo ang nagligtas sa kanya mula sa basurahan. Kayo ang nagbigay sa kanya ng init nang itapon siya ng sarili niyang kadugo. Kayo ang tunay niyang ina. Sa bawat segundong wala ako sa tabi niya, hindi ko kayo paghihiwalayin. Kung mayroon mang dapat magbayad, iyon ay ang mga taong nagnakaw ng pagkakataon sa atin. Dahan-dahang itinaas ni Rosa ang mukha ni Teresa. Sa gitna ng dilim, nagtagpo ang mga mata ng dalawang inang pinagbuklod ng tadhana at pagmamahal sa iisang bata. Ang sakit sa puso ni Rosa ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung ganoon, anak natin siya, bulong ni Rosa. 2 tayong magtatanggol sa kanya. Walang ilustre ang makakahawak sa kanya hangga't may hininga pa tayo. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Nay Rosa ang isang maliit na rosaryong gawa sa mga buto ng kahoy mula sa kanyang bulsa. Ito ang rosaryong hawak niya noong nahanap niya si Mateo sa basurahan. Dahan-dahan niyang isinuot ito sa pulso ni Teresa. Ngayon, 2 na tayong magbabantay sa kanya, sabi ni Rosa. Ang pagkilos na yon ay tila isang banal na sumpa ng pagkakaisa. Hindi nila alam. Sa likod ng pintuan ng rooftop, nakatayo si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang kanyang plano na pag-awayin ang 2 babae upang makuha ang bata ay nabigo. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Magsama-sama kayong mga hampas lupa, bulong ni Carmela sa kanyang sarili. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Lumalim ang gabi sa loob ng ospital. Ang mga pasilyo ay naging tahimik.
Tila lahat ay natutulog na, maliban sa mga aninong may masamang balak. Sa loob ng silid ni Mateo, ang bata ay mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng gamot. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng hangin mula sa ventilator. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid. Isang anino ang pumasok, isang aninong hila-hila, ang isang wheelchair, at may bitbit na lalagyan ng swero. Si Anthony yon. Ang kanyang mukha ay parang bungo sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang kanyang mga mata ay tila wala ng katinuan dahil sa takot na mamatay. Sa kanyang nanginginig na kamay, may hawak siyang isang mahabang karayom ng syringe. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat. Tila isang magnanakaw sa gitna ng kadiliman. Lumapit siya sa kama ni Mateo. Ang kanyang hininga ay mabilis at mabaho. "Patawad anak, pero kailangan kong mabuhay." Teotaw ni Anton habang itinataas ang karayom. Ang dulo nito ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kamay ni Anton ay dahan-dahang bumaba patungo sa maliit na braso ni Mateo. Isang pagkakamali na maaaring wumasak sa lahat. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang mahina at ritmikong tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Mateo. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng maputlang anino sa mukha ni Anton, na tila isang bangkay na pilit bumabangon mula sa hukay. Hawak ang mahabang karayom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding panghihina at desperasyon na dugtungan ng sariling buhay. Dahan-dahang lumapit ang dulo ng karayom sa balat ng natutulog na bata. Sa isip ni Anton, ito lamang ang paraan. Kailangan ko lang ng kaunting sample. Kailangan kong mabuhay. Teotaw niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at puno ng lula. Ngunit bago pa man madampi ang karayom sa braso ni Mateo, ang pintuan ng silid ay biglang bumukas. Tumama ang hawakan ng pinto sa pader na naglikha ng isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan. "Anton, huwag!" Ang sigaw ni Teresa ay punong-puno ng pighati at galit. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng lakas ng isang leon ng Yars. Hindi siya nagatubili. Sinugod niya ang dating asawa at hinablot ang braso nito. Dahil sa gulat, nabitawan ni Anton ang syringe. At ang tunog ng pagtama ng plastik at bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Anong klaseng ama ka? Anak mo ito, Anton! Anak mo ito!" Sigaw ni Teresa habang marahas niyang itinutulak si Anton palayo sa kama. Napaatras si Anton. Ang kanyang wheelchair ay gumulong at tumama sa gilid ng mesa, dahilan upang malaglag ang isang tray ng mga gamot. Ang tunog ng mga basyong bote na nagkakabangga-bangga ay bumasag sa kapayapaan ng gabi. Napasandal si Anton sa pader, hinihingal, at tila nawawala sa katinuan. Kailangan ko ng dugo niya, Teresa. Mamamatay ako." Teotaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng hapis, ngunit wala itong talab sa puso ng isang inang nakakita ng panganib sa kanyang anak. Nilapitan ni Teresa si Anton at kinuha ang kwelyo ng kanyang damit. Isang matinding galit ang nagniningning sa mga mata ng babae. Isang galit na 7 taon niyang itinago. "Subukan mong muling saktan ang anak ko. Kahit na dulo lang ng daliri mo ang dumampi sa kanya, papatayin kita, Anton. Isusumpa mo ang araw na muli tayong nagtagpo." Sa sandaling iyon, bumukas ang mga ilaw sa pasilyo at mabilis na pumasok si Doña Carmela kasama ang 2 security guard. Ang matanda ay agad na nagsisigaw, gumagawa ng eksena sa gitna ng ospital. "Tululong! Ang babaeng ito, sasaktan niya ang anak ko. Gusto niyang patayin si Anton." Hiyaw ni Carmela habang itinuturo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuso. Pilit na binabaliktad ang sitwasyon upang magmukhang biktima ang kanyang anak. Nagising si Mateo sa ingay. Ang bata ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang maliliit na kamay
ay nakatakip sa kanyang mga tainga habang nanginginig sa takot. Mabilis na binitawan ni Teresa si Anton at nilapitan ng anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ulo ng bata upang hindi nito makita ang kaguluhan. Shh! Huwag kang matakot, Mateo. Nandito si Mama Doktora. Walang mananakit sa'yo. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Kabaligtaran ng apoy na kanina lang ay bumabalot sa kanya. Pilit na pinalabas ng mga gwardiya sina Carmela at Anton upang ibalik sa kani-kanilang ward. Habang hinihila palabas ang wheelchair ni Anton, nanatili ang malamig na tingin ni Teresa sa kanila. Alam niya, hindi sila titigil. Ngunit alam din niya na kailangan na niyang lumaban gamit ang higit pa sa pisikal na lakas. Nang muling maging tahimik ang silid, tanging ang hikbi na lamang ni Mateo ang naririnig. Naupo si Teresa sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig din sa tindi ng adrenaline. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme upang tumawag ng tulong. Ngunit isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginawa nila 7 taon na ang nakalilipas. Ako ang nurse na inutusan ni Doña Carmela na itapon ng bata. May hawak akong ebidensya. Magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng gabi. Ang liwanag mula sa screen ng cellphone ay tumama sa mukha ni Teresa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang kabayong tumatakbo. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Ang piraso ng katotohanan nawawasak sa mga ilustre sa harap ng batas. Ngunit habang tinititigan niya ang mensahe, isang tanong ang gumulat sa kanya. Sino ang taong ito? At bakit ngayon lang siya nagpakita? At higit sa lahat, sapat ba ang ebidensyang ito upang protektahan si Mateo bago mahuli ang lahat? Sa loob ng lumang simbahan ng San Sebastian, kung saan ang amoy ng natutunaw na kandila at alikabok ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, naghihintay si Teresa. Ang bawat anino sa pagitan ng mga haligi ng simbahan ay tila mga mata ng nakaraan na mapanghusga. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga pakpak ng ibon sa mataas na kisame at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Isang babaeng balot ng itim na belo ang dahan-dahang lumabas mula sa isang madilim na sulok. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at ang tunog ng kanyang sapatos sa lumang baldosa ay tila isang babala. Huminto siya sa harap ni Teresa at nang alisin niya ang belo, tumambad ang isang mukha na puno ng sakit at panghihina. Si Lorna iyon, ang nurse na 7 taon nang nawawala. Doktora Teresa, patawarin niyo ako. Ang boses ni Lorna ay gumaralgal, kasunod ng isang mahabang pag-ubo na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. May sakit ako sa baga at alam kong hindi na ako magtatagal. Hindi ko kayang harapin ang kabilang buhay nang bitbit ang kasalanang ginawa ko sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Lorna habang binubuksan ang kanyang lumang bag. Inilabas niya ang isang maliit at kupas na cassette tape at isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Ito ang recorder na ginagamit ko noon para sa mga medical notes. Pero noong gabing iyon, hindi ko sinasadyang ma-record ang tawag sa akin ni Doña Carmela mula sa kanyang pribadong kwarto. Paliwanag ni Lorna habang iniabot ang tape kay Teresa. At ito ang kabiyak ng guwantes na suot ng sanggol niyo noong itinapon ko siya sa likod ng ospital. Itinago ko ito bilang paalala ng aking kadungisan. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang balot. Isang maliit na bao-baohan o mitten na gawa sa puting lana na ngayon ay dilaw na dahil sa kalumaan ang tumambad sa kanyang palad. Sa sobrang liit nito, tila nararamdaman ni Teresa ang hina ng kanyang sanggol noon. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang higanting kamay. Sa tulong ng isang lumang tape player, pinatunog ni Teresa ang recording sa loob ng madilim na simbahan. Ang boses ni Doña Carmela ay umaling-aungaw
Malamig, matalas, at walang bahid ng awa. Lorna, gawin mo ang sinabi ko. Patayin mo ang mga monitor. Kapag tumigil na ang paghinga ng salot na yan, ilagay mo sa itim na supot at itapon mo sa basurahan. Sabihin mo sa lahat na dead on arrival ang bata. Heto ang ₱250,000. Kunin mo at umalis ka na sa lungsod na ito. Ang bawat salita ay tila mga latay ng latigo sa kaluluwa ni Teresa. Napasandal siya sa matigas na upuang kahoy ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng puot. Ang babaeng itinuring niyang biyenan, ang pamilyang pinaglingkuran niya, ay binalakpas langin ang sarili nilang dugo dahil lamang sa isang maling paniniwala at kasakiman. Salamat, Lorna. Ang tape na ito ang magiging katapusan nila. Tiyutaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, hindi rin tumitigil ang mga ilustre. Sa loob ng isang madilim na opisina, si Doña Carmela ay nakikipagpalitang kusa sa isang lalaking may makapal na suot na barong. Isang hukom na matagal na nilang kaibigan. Kailangan ko ang bata, Judge. Ngayon na. Ang anak ko ay mamamatay kung hindi natin makukuha ang bone marrow ng batang yon. Mariing sabi ni Carmela habang inilalapag ang isang sobrang puno ng pera sa ilalim ng mesa. Habang nangyayari ito, si Anton ay lalong nanghihina. Ang bawat hininga niya ay parang isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nay, paano kung hindi pumayag si Teresa? Huwag kang mag-alala, Anton. Hawak na natin ang batas. Sa ayaw at sa gusto ng babaeng iyan, kukunin natin ang bata. Iligtas mo lang ang sarili mo at kapag nakuha na natin ang kailangan natin sa batang iyon, tayo ay lilipad na patungong Amerika. Sagot ni Carmela, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuso. Kinabukasan, bumalik si Teresa sa klinika kasama ang kanyang abogado at si Nay Rosa. Nakahanda na silang isampa ang kaso, ngunit bago pa man sila makakilos, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay muling narinig sa tapat ng kanilang gusali. Bumukas ang pintuan ng klinika at pumasok ang isang sheriff kasama ang 4 na armadong pulis. May hawak silang isang pulang dokumento na may selyo ng korte. Doktora Teresa, narito ang writ of emergency medical seizure. Inaatasan kami ng korte na kunin ang batang si Mateo Ilustre para sa isang sapilitang medikal na operasyon. Sino mang humarang ay ikukulong sa salang obstruction of justice. Ang mundo ay tila tumigil para kay Teresa. Tiningnan niya si Mateo na nasa loob ng ward, kasalukuyang naglalaro ng kanyang saranggola. Ang takot sa mukha ni Nay Rosa ay sapat na upang durugin ang kanyang puso. Ang mga kaaway ay gumamit ng isang mabilis na hakbang bago pa siya makaresbak. Paano mapipigilan ni Teresa ang pagkuha sa kanyang anak kung ang mismong batas na dapat ay nagpoprotekta sa kanila ay naging instrumento na ng kasamaan ng mga ilustre? Ang loob ng silid hukuman ay tila isang hurno ng nagbabagang emosyon, kahit na ang bugso ng aircon ay pilit na nagpapalamig sa kapaligiran. Ang amoy ng lumang papel at ang mabigat na katahimikan ay nagbibigay ng pakiramdam na ang bawat pader ay nakikinig sa mga lihim na malapit ng sumabog. Nakaupo si Doña Carmela sa unahan, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Suot ang isang mamahaling perlas na tila ba ito ay baluti laban sa katotohanan. Sa kabilang panig, si Anton ay nakaupo sa kanyang wheelchair. May nakakabit na maliit na tangke ng oxygen. Ang kanyang bawat hininga ay isang gumaralgal na tunog na sumasabay sa pintig ng kaba sa dibdib ni Teresa. Your Honor, ang aking kliyente ay isang nagdadalamhating lola na nais lamang iligtas ang kanyang kaisa-isang anak. Panimula ng abogado ni Carmela, ang boses nito ay puno ng pekeng simpatsya. Ang batang si Mateo ay isang ilustre. Ang pagpigil ni Teresa at ng isang hamak na labandera na si Rosa sa medikal na procedure ay isang krimen laban sa buhay ni Anton Ilustre. Tumayo si Teresa.
Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa ilalim ng lamesa, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi po pamilya ang tawag sa mga taong pumatay na sa isang bata bago pa man ito matutong huminga, Your Honor. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Inilahad ni Teresa ang resulta ng DNA test at ang kwento ng kanyang pagpapalayas 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mas lalong nagpadurog sa puso ng mga nakikinig ay nang tumayo si Nay Rosa, ang matanda, suot ang kanyang pinakamalinis, ngunit kupas na damit, ay humarap sa hukom na may mga matang puno ng luha. Nahanap ko po ang batang yon sa loob ng isang itim na supot ng basura. Ang boses ni Rosa ay nanginig. Bawat salita ay parang isang patak ng dugo. Basang-basa siya ng ulan, nangingitim ang balat sa lamig, at halos hindi na marinig ang iyak. Kung hindi ko po siya pinulot, naging bahagi na sana siya ng tambak ng dumi sa likod ng ospital. Ngayon po, sasabihin niyo sa akin na sila ang pamilya. Ang pamilya po ay nag-aaruga, hindi nagtatapon. Tumayo ang abogado ni Carmela, pilit na binabali ang testimonya. Wala kayong ebidensya. Maaring napulot niyo nga ang bata. Ngunit wala kayong patunay na ang aking kliyente ang may gawa niyon. Dito na dahan-dahang kinuha ni Teresa ang cassette tape mula sa kanyang bag. Sa pahintulot ng korte, isinalang ang tape sa player. Ang bawat pag-ikot ng tape ay tila isang hatol ng kamatayan sa reputasyon ng mga ilustre. Ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malamig, mapang-api, at puno ng kasamaan. Itapon mo ang basurang yan. Huwag mong buhayin ang salot na yan. Heto ang pera. Lorna, lumayo ka na. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mga tao sa loob ng korte ay napasinghap. Ang ilang mga manonood ay napahawak sa kanilang bibig sa tindi ng gulat. Si Anton, na nakikinig sa recording, ay dahan-dahang lumingon sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa banghaw at pagkadismaya. Ma, totoo ba ito? Teotaw ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng buhay. Ipinatapon mo. Ang anak ko? Nawala ang poise ni Doña Carmela. Tumayo siya ng marahas, ang kanyang mukha ay namula, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ginawa ko lang yon para sa pamilya. Sakitin na ng batang yan. Magiging pabigat lang siya sa atin. At tingnan mo, tama ako. Kailangan mo pa rin siya ngayon para mabuhay ka. Ang pag-amin na yon ay tila isang pagsabog ng bomba sa loob ng silid. Ang hukom ay marahas na pinalo ang kanyang gavel, ngunit ang kaguluhan ay hindi na maawat. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigaw ng mamamatay tao at kriminal patungo kay Carmela. Ngunit sa gitna ng sigawan, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa pwesto ni Anton. Isang mahaba at gumaralgal na tunog ng pagsipsip ng hangin, kasunod ng isang marahas na pag-ubo. Ang puting face mask ni Anton ay biglang nabahira ng malapot at itim na dugo. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay sa wheelchair. Anton, ang anak ko. Hiyaw ni Carmela, ang kanyang boses ay yumanig sa buong korte. Bumagsak si Anton mula sa wheelchair. Ang kanyang ulo ay tumama sa sahig na lumikha ng isang nakakangilong tunog. Ang dugo ay patuloy na bumubukal mula sa kanyang bibig, lumilikha ng isang mapulang lawa sa gitna ng korte. Sa kabila ng lahat ng galit ni Teresa, ang kanyang instinct bilang isang nurse ay nanaig. Lumapit siya upang tumulong, ngunit bago pa man niya mahawakan ang leeg ni Anton, nakita niya ang huling sulyap ng lalaki, isang sulyap ng matinding pagsisisi at takot. Itinaas ng hukom ang kanyang gavel upang ideklara ang suspensyon ng paglilitis, ngunit ang lahat ay nakapako ang tingin sa duguang katawan ni Anton at sa humahagulgol na si Carmela. Ang katarungan ay nagsisimula pa lamang maningil at ang unang kabayaran ay buhay. Ang bawat tunog ng cardiac monitor sa loob ng intensive care unit
ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng huling sandali ng isang buhay. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng gamot at kamatayan, habang ang liwanag ng mga fluorescent light ay malamig na tumatama sa maputlang mukha ni Anton. Ang bawat hininga niya ay may kasamang huni ng hirap, isang laban na alam ng lahat na malapit nang matapos. Nakatayo si Teresa sa paanan ng kama. Bilang isang nurse, alam niya ang ibig sabihin ng mga numerong unti-unting bumababa sa screen. Ngunit bilang isang babaeng winasak ng lalaking ito, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at tuyot na katahimikan. Walang galit, walang saya, kaisa-isang pagkilala na ang lahat ng utang ay may paniningil. Dahan-dahang iminulat ni Anton ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo at puno ng lula. Nang makita niya si Teresa, isang pilit na luha ang dumaloy mula sa kanyang hakit na mga mata. Teresa? Patawad, teotaw ni Anton. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa oxygen mask na nakatakip sa kanyang bibig. Patawarin mo ako sa lahat ng kahinaan ko. Lumapit si Teresa, ngunit hindi niya hinawakan ang kamay ni Anton. Nanatili siyang nakatayo ng may dignidad. Pinapatawad na kita, Anton, para sa ikatatahimik ng kaluluwa ko at para sa kinabukasan ng anak natin. Pinapatawad kita. Pero hanggang dito na lang tayo. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan na may babalikan ka pa. Sa huling pagkakataon, pilit nang ngumiti si Anton, isang ngiting puno ng pighati at pagtanggap. Kasabay ng isang mahabang buntong hininga, ang tuwid na linya sa monitor ay lumitaw kasunod ng isang mahaba at walang katapusang tunog. Ang katawan ni Anton ay tuluyang bumagsak sa malambot na unan. Wala na ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamatinding sakit. Sa labas ng ICU, ang katahimikan ay binasag ng isang matinis at nakakapangilabot na tili. Si Doña Carmela, na nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling damit mula sa korte, ay humahagulgol habang sinusubukang pumasok sa loob. Ngunit hindi na siya pinayagan ng mga gwardiya. Anton, ang anak ko, wag mo akong iwan, hiyaw ni Carmela. Nang makita niya si Teresa na lumalabas mula sa silid, mabilis siyang sumugod at sinubukang saktan ng dalaga. Ikaw ang may kasalanan nito. Pinatay mo ang anak ko. Isang salot ka talaga. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Carmela kay Teresa, 2 pulis ang humawak sa kanyang mga braso. Isang malamig na tunog ng metal na nagkakabit ang narinig sa buong pasilyo. Ang mga posas na ngayon ay nakapulupot sa mga pulso ng dating reyna ng mga ilustre. Doña Carmela Ilustre, inaaresto kayo sa mga kasong muling pagbubukas ng kasong frustrated murder, child abandonment at bribery, mariing sabi ng opisyal. Napatigil si Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa isang hindi maipaliwanag na takot. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng dugo ni Anton mula sa korte. Sinubukan niyang punasan ang dugo sa kanyang mamahaling damit. Ngunit lalo lamang itong kumakalat, lumilikha ng isang malaking mantsa na tila isang mapa ng kanyang mga kasalanan. Hindi ito dugo. Ito ay ginto. Bulong ni Carmela, ang kanyang boses ay biglang naging mahinahon at puno ng katuwaan. Ako ang reyna ng mga ilustre. Ang lahat ng ito ay akin. Anton, maghanda ka. Darating ang mga bisita para sa fiesta. Nagsimulang tumawa si Carmela, isang tawang walang katinuan na umalingaw-ngaw sa puting pasilyo ng ospital. Ang kanyang isipan, na dati ay puno ng tuso at plano, ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling kasamaan. Habang hila-hila siya ng mga pulis palabas, patuloy siyang kumakanta ng isang kanta para sa mga sanggol, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Napanood ni Teresa ang lahat mula sa malayo. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman ang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga
na tila ba ito ang unang pagkakataon na tunay siyang nakahinga sa loob ng 7 taon. Ang gaba o ang parusa ng langit ay tapos na sa kanyang paniningil. Ang mga ilustre ay naglaho na, iniwan lamang ang mga abo ng kanilang sariling kapalaluan. Tumalikod si Teresa at naglakad patungo sa ward ni Mateo. Doon, nakita niya si Nay Rosa na mahimbing na natutulog sa tabi ng bata. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag na puno ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol din sa pagbibigay ng bagong simula sa mga nanatiling matapat sa pag-ibig. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Wala na ang amoy ng gamot, wala na ang tunog ng mga makina sa ospital, at wala na ang takot na baka may kumuha kay Mateo sa gitna ng gabi. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa buhanginan, habang ang sariwang hangin ay humahalik sa mga pisngi ni na Teresa at Nay Rosa. Nakaupo ang tatlo sa isang makulay na tela na nakalatag sa buhangin. Si Mateo ay abala sa pagpapakita ng mga kabibing nakuha niya. Ang kanyang mukha ay masigla na at mayroon ng kulay ang kanyang mga pisngi. Ang transplant ay naging matagumpay dahil sa isang anonymous donor na nahanap ni Teresa sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa medisina. Isang huling himala na nagligtas sa bata. Tumingin si Nay Rosa kay Teresa at sa isang sulyap ay nagkaintindihan ang dalawang ina. Ito na ang tamang panahon. Hinawakan ni Rosa ang maliit na kamay ni Mateo, habang ang isa niyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ng bata. Mateo, anak, may ikukwento si Nay Rosa sa'yo. Ang boses ng matanda ay malambot, tila isang mahinahong awit. Alam mo ba, noong unang panahon, may isang maliit na bituin na nahulog mula sa langit. Natagpuan siya ng isang matandang babae sa gitna ng dilim at inalagaan niya ito ng buong puso. Pero ang hindi alam ng matandang babae, mayroon palang isang magandang anghel na matagal nang naghahanap sa bituin na yon. Tumingin si Mateo kay Rosa, pagkatapos ay kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Sino po ang anghel, Nay Rosa? Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Mateo. Ang anghel na yon, Mateo, ay ang iyong unang nanay. Ang nanay na nagdala sa iyo sa loob ng kanyang tiyan. Ang nanay na binalot ka sa asul na kumot. At ang nanay na hinding-hindi tumigil sa pagmamahal sa iyo kahit akala niya ay nawala ka na. Naging tahimik ang paligid. Tanging ang tunog lamang ng hangin ang maririnig. Mateo, sa kanyang murang isipan, ay tila unti-unting nakakaintindi. Tiningnan niya ang papel na hawak ni Teresa. Ang larawan niya noong sanggol pa siya na nakabalot sa asul na kumot. Ibig po sabihin, kayo po ang tunay kong mama? Mahinang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Yumuko si Teresa. Ang kanyang mga luha ay pumatak na sa buhangin. Opo, Mateo. Ako ang iyong Mama Teresa. Pero si Nay Rosa, siya ang nanay na nagligtas sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit tayo magkasama ngayon. Inasahan ni Teresa ang pagkalito o galit, ngunit ang ginawa ni Mateo ay nagpadurog sa kanyang puso sa katuwaan. Binitawan ng bata ang kanyang mga kabibe at sabay na niyakap ang dalawang babae. Ang kanyang maliliit na braso ay pilit na inaabot ang mga leeg ni na Teresa at Rosa. Swerte ko po, kasi dalawa ang nanay ko. Bulong ni Mateo habang isinisiksik ang kanyang muka sa balikat ni Teresa. Wala na po bang kailangang matakot? Hindi na po ba tayo magtatago? Wala na, anak. Malaya na tayo, sagot ni Teresa habang hinahalikan ang ulo ng bata. Ang init ng katawan ni Mateo ay tila isang gamot na tuluyang naghilom
sa lahat ng sugat sa kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong yon, wala nang una o pangalawa, wala nang yaman o hirap. Mayroon lamang tatlong tao na pinag-isa ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa kahit anong bagyo. Ang katotohanan na dati ay kinatatakutan ni Teresa na wawasak sa kanila, ay siya palang naging susi upang sila ay tuluyang maging malaya. Habang palubog ang araw, nanatili silang magkayakap sa pampang. Ang anino nila sa buhangin ay nagmukhang isa, isang pamilyang hindi binuo ng batas o pangalan, kundi ng mga luhang magkasamang iniyak at mga ngiting muling nahanap. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, alam ni Teresa na mayroon pa siyang isang huling hakbang na kailangang gawin. Isang hakbang upang tuluyang isara ang pinto ng nakaraan at harapin ang bukas nang walang kahit anong bigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, si Teresa ay nakatayo sa harap ng isang malawak na damuhan. Suot niya ang isang puting damit na sumasayaw sa ihip ng hangin at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang kumpol ng mga puting lay. Huminga siya ng malalim habang tinititigan ang marmol na nasa kanyang harapan. Nakatayo si Teresa sa harap ng puntod ng kanyang ama, kung saan ang luntiang damo ay dahan-dahang sumasayaw sa saliw ng mahinang ihip ng hangin. Ang sikat ng araw ay hindi na kasing talas ng dati. Tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa kapayapaang nararamdaman ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga puting lay sa ibabaw ng malamig na marmol. "Papa, nakabalik na po ako," bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bakas ng pait. "Hindi na po ako ang mahinang babaeng umiiyak sa putikan noong gabi ng babang Loksamo. Buo na po ako, Papa. Nahanap ko na ang nawawalang bahagi ng buhay ko." Hinaplos niya ang pangalan ng ama na nakaukit sa bato. Isang huling luha ang pumatak, ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat, isang pagpapala mula sa kabilang buhay na nagsasabing maaari na siyang magpatuloy nang walang dalang bigat. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa payapang sementeryo, ang mga pader ng correctional facility ay malamig at tila walang kaluluwa. Sa loob ng isang madilim na selda, nakaupo si Carmela sa gilid ng kanyang katre. Ang kanyang dating marangyang kasuotan ay napalitan na ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok na dati ay maayos ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata ay walang katinuan habang nakatingin sa kawalan. Hawak niya ang isang manika na gawa sa mga pinagtagpi-tagping basahan. Dahan-dahan niya itong tumba-tumbahin habang humuhuni ng isang malungkot na awit. "Matulog ka na, Anton. Darating na ang mga bisita para sa fiesta natin sa mansyon. Maraming ginto, maraming pagkain." Isang mahina at nakakapangilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang bunga ng isipang nilamon na ng sariling kasamaan. Ang kanyang huling hatol ay hindi lamang ang rehas, kundi ang bilangguang gawa ng sarili niyang budhi. Lumipas ang ilang buwan, isang maliit na bahay na may puting bakod sa isang tahimik na bayan ang naging saksi sa isang bagong simula. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak sa hardin ay humahalo sa amoy ng masarap na hapunan na niluluto sa loob. Si Nay Rosa ay abala sa pagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng sigla. Sa malawak na damuhan, makikita si Mateo na tumatakbo. Hawak ang isang makulay na saranggula na malayang lumilipad sa asul na langit. Ang kanyang tawag ng katuwaan ay musika sa pandinig ng sinumang makakarinig. "Nay Rosa, tingnan niyo! Ang taas na ng lipad ng saranggola ko!" sigaw ni Mateo habang nakatingin sa itaas. "Oo anak, gaya mo, malaya na siyang lumipad," sagot ni Rosa habang may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Lumabas si Teresa mula sa pintuan, suot ang kanyang malinis na nursing uniform. Kahit tapos na ang kanyang shift sa lokal na ospital kung saan siya nagsisilbi sa mga mahihirap, ang kanyang tindig
ay puno pa rin ng enerhiya. Nakatingin siya sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa loob ng 7 taon, ang tanging pangarap niya ay hustisya. Ngunit ang ibinigay sa kanya ng tadhana ay higit pa roon, isang pamilyang binuo ng pagmamahal at sakripisyo. Pagpasok nila sa loob para sa hapunan, napatigil si Mateo sa harap ng isang bagong frame na nakasabit sa dingding. Ito ang kanilang bagong portrait. Sa larawan, walang lalaking nakatayo bilang haligi, ngunit naroon ang dalawang babaeng magkaiba, ang pinagmulan, ngunit pinag-isa ng puso. Si Nay Rosa sa kaliwa, si Teresa sa kanan, at si Mateo sa gitna na kapwa nila hawak ang mga kamay. Isang pamilyang hindi nasukat sa dugo, kundi sa mga luhang magkakasamang pinunasan at mga pagsubok na magkakasamang hinarap. Kainan na po, masayang yaya ni Mateo. Naupo sila sa paligid ng maliit na mesa. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa plato at ang mahinahong tawanan ay pumuno sa maliit na silid. Ang sikat ng papalubog na araw ay pumasok sa bintana, nagbibigay ng isang mainit at ginintuang liwanag sa kanilang lahat. Tiningnan ni Teresa si Mateo. Pagkatapos ay kay Nay Rosa. Sa sandaling iyon, alam niyang natapos na ang mahabang gabi ng kanyang buhay. Ang bawat sugat ay naghilom na, hindi man nawala ang mga peklat. Ito naman ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng tindi ng bagyo, ang pag-ibig ay laging makakahanap ng daan pawi. Wala ng takot, wala ng puot. Ang katarungan ay nakamit na, at ang natitira na lamang ay ang bawat segundong puno ng pasasalamat sa ilalim ng iisang bubong, bilang isang tunay at buong pamilya. 2 taon pa ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na tahimik na binuklat ng panahon. Ang bawat umaga sa tahanan ni Teresa, Nay Rosa at Mateo ay puno ng tawanan at simoy ng sariwang kape. Ngunit bago tuluyang makasarado ang aklat na ito, meron pang ilang pahina ng katotohanan ang kailangang basahin. Isang araw, bumisita si Teresa sa correctional facility. Hindi siya pumasok sa loob. Sa halip, inilapag niya ang isang basket ng mga sariwang prutas at isang maliit na sobre sa harap ng pintuan ng visitation area. Isang opisyal ang kumuha nito. Ito ay para kay Doña Carmela. Hindi nakasulat sa sulat ang anumang pagbabanta o pag-uusig. Tanging isang simpleng mensahe lamang. Sana'y makahanap ka ng kapayapaan. Ang pagkilos na ito ay hindi upang patawarin ang lahat ng kasamaan, kundi upang palayain ang sarili mula sa bigat ng puot. Isang pagpapatawad na pinili ni Teresa para sa kanyang sariling kapayapaan, hindi para sa kapakanan ng taong minsan nang sumira sa kanyang buhay. Mama Teresa, Nay Rosa, heto na po ako. Ang malakas at masiglang boses ni Mateo ang bumati sa kanila habang tumatakbo siya patungo sa pintuan. Ngayon, 18 taong gulang na siya, may tangkad at tindig na puno ng pangarap. Hawak niya ang isang bouquet ng mga bulaklak na bigay ng kanyang eskwelahan, katatapos lamang ng kanyang graduation bilang salutatorian sa high school. Binabati kita, anak, sabay na sabi ni Teresa at Nay Rosa, habang magkasama nilang niyakap ang binatilyo. Ang mga mata ni Teresa ay puno ng pagmamalaki, habang si Nay Rosa naman ay hindi mapigilang umiyak sa tuwa. Si Mateo, na dati ay mahina at sakitin, ay isa ng matatag at matalinong binata. Ang kanyang bone marrow transplant ay matagumpay, at ngayon ay nasa mabuting kalusugan siya, puno ng buhay. Naupo silang tatlo sa sala habang ipinapakita ni Mateo ang kanyang medalya. Para po sa inyo ito, Mama Teresa, at para sa inyo, Nay Rosa. Kayo po ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Kayo po ang nagbigay sa akin ng buhay at ng pag-asa. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Teresa ang lumang larawan sa dingding. Ang larawan nila noong unang bahagi ng kanilang bagong simula. Ngayon, ang larawang iyon ay puno na ng mas marami pang alaala, mas marami pang tawanan,
Mas marami pang mga pagsubok na magkakasama nilang hinarap at nilampasan. Nahanap nila ang kanilang kapayapaan, hindi sa yaman o sa kapangyarihan, kundi sa simpleng pag-ibig na nagbuklod sa kanila. Ang kwentong ito ay isang paalala. Ang pamilya ay hindi palaging sinusukat sa dugo. Minsan, sinusukat ito sa mga luhang iniyak nyo ng magkasama at sa pag-ibig na nagligtas sa inyo sa dilim. Ito ay tungkol sa mga kamay na nagligtas, sa mga puso na nagpatawad at sa mga kaluluwa na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng isang bata. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga ngiting totoo, sa mga yakap na mahigpit, at sa mga pangakong mananatili sa gitna ng lahat ng pagsubok. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa abo, magpatawad at muling bumuo ng isang buhay na puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang tanging batas na mananaig. Ang pag-ibig ang ating pinakamalaking himala.